ano na po ba ang latest figures ng mga casualties and damages po at mga ilang lugar sa bansa na nasa state of calamity ng dahil sa El Nino? Oo, matindi na rin talaga yung dinadanas po natin, kagaya po nung dati natin pinag-uusapan. Sa ngayon nga, ang hindi maganda ang sitwasyon yung sa agrikultura natin kasi mahigit 77,000 plus na yung apektado. Ibig sabihin, wala na ho silang maani dyan. Yung tuyot na ho yan. 77,000 plus hectares. At yung pamilya naman na directly affected na mga magsasaka at yung mga yung mga mangingisda, mahigit 85,000 na ho yan. Ngayon, sa kabuuan naman na iulat sa amin, yung dami o bilang ng mga probinsya na nandun na sa talagang tagtuyot, yung drought. 41 provinces na yan. Mula Abra yan hanggang Palawan, hanggang Occidental Mindoro. 41 provinces na ho yan. Mabigat ho yan. Halos buong Pilipinas din naman yan. Yun nga lang, mabubuti naman kahit papano umuulan-ulan na. At sabi nga ho ng Pag-asa, nagsimula nang bumaba naman yung temperatura sa Dagat Pasipiko. Kaya lang hindi naman instant. Hindi pa, oo. Meron pa nga pong banta na aabot daw ng 50 degrees Celsius yung heat index. Kaya parang hindi pa ganun kaagad-agad yung epekto po nung sinasabing pagbaba. Hindi ho. Hindi overnight nga. No? Correct. Sabi sa amin kagabi sa ulat, yun na nga, hindi na nga ho 50, 52 degrees pa yung inaasahan posibleng paglala. Matindi ho yan. Pag binigyan natin naman ng halaga, magkano na kaya yung estimated damage ho na nagawa. Sa agriculture pa lang ho ito. Opo. 4.39 billion na yung nawawala sa atin. Trillion? Billion po. Billion. Okay. 4.39 billion. Masakit po yan, lalo oo, sir. Grabe. Magsasaka ho. Sa atin, ang epekto niya, posible lang naman na umangat yung mga presyo ng mga bilihin. Kaya lang sumasabay kasi yung yung pagkawala ng kuryente. Sa mga naunang ulat ng unang panahon, sinasabi nga, handa naman tayo dahil sapat yung supply ng kuryente. Kaya lang, sang-ayon sa ulat naman ng Department of Energy, maraming mga yung tumitigil mag-supply dahil meron silang maintenance shutdown. Kaya nagkakaroon ng mga brownout sa maraming bahagi ng bansa. Yan siyempre, mainit tumataas din yung demand. Ibig sabihin, electric fan, aircon, diba? So, tumataas yung demand o yung paggamit ho natin ng kuryente. Kaya matindi ho yun. I was about to ask, sir, updates din sana kasi nga as part po, at isa sa mga nangunguna nga po sa Task Force El Nino, nabanggit nga po before, na-mention na rin yun po, na talagang before pinaghahandaan natin, sinasabi natin we are ready, we are kahit papano at least on track sa mga preparations po natin. Ngayon po, na nangyayari itong El Nino na mismo, talagang epekto po nito, are we still on track at talaga po bang kinakaya pa ba natin? May mga plantang bumibigay, may mga ganitong klaseng problema ho sa agrikultura. Paano po ito tinitignan ngayon ng pamahalaan? Ayun tama po yan. Yan nga ho yung pinapaliwanag natin. Unang-una, ang El Nino, lagi namang mangyayari sa atin yan. Wala tayong magagawa dyan. Nature ho yan. Okay. Kaya ang tamang paghahanda, isama talaga yung long-term solutions. Kasi kung wala nun, reaction lang. Na ginagawa naman ho natin. Ibig sabihin ng reaksyon, sa kabuuan nga, may 2 billion na yung naibahagi po ng pamahalaan. Tulong-tulong yan. Hindi lang naman Office of Civil Defense. Nangunguna naman sa atin ng DSWD, Department of Agriculture, DENR, NIA. Tuloy-tuloy naman yung pagbibigay. Marami na mahigit 2 billion na po yan. Family pack. May food packs pa pinag-awayan ng mga officials. Ayan. Fertilizer, generator. Marami naman. You are mentioning long-term solutions. Ano po yun, Yusek? Tama po. Kasi, dahil mangyayari naman to, dapat yung long-term solution, dyan on track po tayo dyan naman. Kaya lang, dapat bantayan na dire-diretso. Halimbawa, yung mga ginagawang engineering solutions kagaya ng dam, ibig sabihin, yung large dams na magdadagdag tayo ng kakayanan natin na magkaroon ng mas maraming tubig kasi ang dami namang ulan. Mga bandang July,
August, bagyo naman ang pinoproblema natin. Mhm. Dapat yung mga marami namang ulan, magkaroon tayong pagkakataong ma-imbak yan sa pamamagitan ng mga dams, catch basin, upang pag kailangan naman natin na ng tubig, ang tubig Meron. kasi sa dam, tatlong gamit niyan. Unang-una, of course, ang priority dyan yung inumin natin. Yes, sir. Pangalawa, agrikultura. At pangatlo, sa kuryente. Makakatulong yung mga pag El Nino, ang kulang natin tubig, so ang solusyon, magkaroon ng maraming tubig. Kung wala tayong itatay yung dams, paulit-ulit lang itong problema natin. Ang populasyon naman natin, dumadami. So, madidrain o yung ating, kahit naman bigyan ng ayuda, di ba, yung mga magsasaka natin. Hindi naman din sapat ho yan eh. Kung ikaw ang magsasaka, alam nyo, yung ibibigay sa ayuda, anong status po nito, sir? Ano pong status nitong long-term solutions that you're mentioning about the creation of dams or construction of dams? Meron naman po yan. In fact, 2 weeks ago lang na-release ang pangako namin ng pondo yung dam sa Zamboanga. Nag-uusap kami ng National Irrigation Authority. Magaling yan, si Ed Gillian, si Administrator Gillian. Opo. May mga nakalatag sila na mga dams na itinatayo at tinatayo na. Dire-diretso naman sila. Yun naman magandang balita. Kaya lang hindi naman matatapos ng isang agad-agad. Oo, ang dam, mga 2-3 years yan, may 4 years pa. Depende sa laki ng dam. So, then yung canal system natin, kasi kung may dams ka, kailangan mo rin makarating ipadaloy yan. Opo. Dumalis sa mga sakahan. So inaayos din nila. Mahigit 200 kilometers na nga yung naayos nila. Okay. Pero thousands of kilometers ang pinag-uusapan natin para siguradong makakarating. Opo. Kanya-kanya na pong pagdedeklara ng mga state of calamity sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga lugar. Are we going to propose ba na magkaroon ng possibility na magdeklara po ng state of calamity sa buong bansa dulot po nitong nakaranasan El Nino? Talagang localized naman yan. Kasi hindi naman po. Hindi naman kailangan na buong bansa yan. Bakit kasi po? Meron mga lugar naman kasi na hindi ganun kalala yung sitwasyon natin. So, although marami na ho yun, 41 na yung dumadanas ng drought, pero yung talagang malalang-malala. Kasi kahit sa isang probinsya naman po, hindi naman yung buong probinsya nila yung tinatamaan. Alam ba, sa Mindoro, hindi naman buong Mindoro. Dinalaw po natin yan, di ba? Opo. So, may mga lugar-lugar lang na munisipyo, barangay. Kahit sa kabuuan, hindi naman po kailangan ng buong bansa magdeklara. Sa ngayon, itong probinsya na yung province-wide, o buong probinsya ang nag-declare ng state of calamity, 7 yan, mula Mimaropa hanggang Barm. Ang mga munisipyo naman at cities, 30. Hindi naman ho kailangan buong bansa kasi hindi naman ho buong bansa yung malalang-malalayang sitwasyon. Yusek, please stay lang po kayo sa linya ha. Magkakaroon na kami ng very quick break. May mga tanong pa kaming konti pa na ihahabol sa inyo. Kailangan lang namin magkaroon ng commercial break mga kapatid sa oras na 5:45 ng umaga. Makakausap at makakapanayan pa rin po natin si Yusek Ariel Nepomuceno sa ating pagbabalik po. Dito pa rin yan sa Bangon Bayan with Mon. Makalipas lamang ang ilang paalala. Dito na tayo sa totoo. Good morning. At nagbabalik po ang Bangon Bayan with Mon. Sabi sa inyo, mabilis lang itong commercial break natin, di ba? 5:46 na po na umaga at nasa kabilang linya pa rin po natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator po ng Office of Civil Defense. Sir, tama ho ba itong nababasa namin sa ilang mga news articles? Over 655,000 families ang affected ng El Nino so far? Actually, umangat na nga yan as of kahapon.
ang ulat sa amin, 694,000 na yung apektado. Ang translation niyan, almost 3 million na tao yung apektado niyan. Ibig sabihin, hindi yung naiinitan lang, yung malubhang na apekto yan. 690,000 na po yun. Oo. Ang mga magsasaka nga dyan, kagaya na nabanggit ko, 85,000 plus naman yun, yung mga magsasaka. At mga nasa palaisdaan. Tama. Sir, nakipag-ugnayan na raw po ang Department of Agriculture sa inyong ahensya para sa mga gagawing cloud seeding. Mayroon na po bang impormasyon kung kailan po ito at saan gagawin? Yan? Tinitrigger yan locally. Yung mga regional directors naman natin, nakaantabay lang sino magre-request at ipinupukol natin yan, kino-coordinate naman natin sa Philippine Air Force. Pag nirequest na ho ng local, ibig sabihin yung probinsya, munisipyo, nirequest sa regional offices natin. So, ready naman tayo dyan. Yung cloud seeding, isa yan sa mga ginagawa na natin na tuloy-tuloy. Kasama rin yan din naman dun sa long-term solutions natin kung paano papalakasin yung kapasidad natin. Pero ngayon, kaya-kaya naman pag yung cloud seeding lang. Ang talagang kailangan natin gawin yung mga dams na malalaki, mga canals na malalaki. At meron pang isang sinasabi Agriculture Department, sila naman eksperto. Kung paano ba tuwing may El Nino, ano naman yung mga halaman o mga pananim na po pwede namang mabuhay o mag-survive o maganda pa nga yung pagbunga kapag naman tag-init. Sila po yung nakakalam yan, yung yung mga intercrop na pwede nilang gawin. Na kahit El Nino, po pwede. Tama. Importante ho yun para tinanong ko nga kasi sa mata ko, pag nakita ko, sabi nila yung sibuyas kahit mainit. Kaya. Pero pag tinignan naman yung lupa, parang hindi naman. parang yung sibuyas, baka maluto siya dun sa init. Sa init, oo nga baka matuyo. Hindi, so, grabe ho yung init department po niya. Oo, ang sinasabi ho kasi di ba sa sibuyas, yun nga, it can survive heat, pero yung too much heat, parang hindi niya na rin kakayanin. Oo, because of this kind of El Nino. Pero yan, inaaral naman. Actually, may mga na-identify ng Department na of pwede. Agriculture. Oo, inaano yan. Kailangan i-share na nila yan. Okay. Yusek, maaga pa lang, nagbabala na rin po ang pag-asa na susunod na nating mararanasan din after this El Nino. Ito namang La Nina. Ano naman po ang paghahanda natin para dyan? Ganyan naman po. Hindi naman overnight yan, kasi meron transition period naman. Subalit ang inaasahan nga, kasi normal naman na kapag may El Nino, ang kasunod La Nina. So, yun yung mas maraming volume ng ulan yung maaaring bumagsak sa atin. Diyan, handa naman talaga ang bansa natin dyan. Kaya nga lang, kagaya nga ng pinapaliwanag ko, ang isa lang natin ihabol dyan, yung mga no-build zones, pinapareview nga ho natin yan sa ating mga kasamahan sa mga LGUs. Tingnan na natin kung pwedeng, pero hindi ho ganun kadali yung mga nasa no-build zone, ibig sabihin, pwede mag-landslide sa dami ng tubig, di ba? At yung mga nangyari na nga yan doon sa Davao nung mahigit isang buwan na. Yes, sir. In no-build zone yun, nandun yung isang barangay. Oo, at may barangay hall pa nga doon Opo. So, dapat yun. Pagdating naman sa pag-responde, kumbaga, sanay na mga kababayan natin dyan, pag sinabing evacuation na, sumusunod na 99%, ready naman tayo dyan. At yung pagtulong naman ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sanay na tayo dyan, pati sa mga evacuation centers. Although, nagdadagdag tayo ngayon ng mga evacuation centers, base naman sa mga ire-request ng ating mga kasamaan sa LGUs. Yun, magdadagdag yan at ginagawa na natin yan. Ang ginawa lang natin na pagbabago, ano ba ang tamang disenyo talaga ng evacuation centers na hindi naman pag nasa loob ka, kasi may inikot kami evacuation centers, nasa loob na sila evacuation centers, may bagyo din sa loob. Yung ganun ba? Oo, yung design. So, kailangan iiwas din sila sa daanan ng baha. At yung design naman ng mismong evacuation centers, it will serve the purpose. Yung lalo na halimbawa may mga bata, baka magkasakit naman sa loob. Tapos, dapat meron yan lugar na pwede silang yung parang nag-aaral din. At meron lugar na yung tinatawag na gender sensitive. Yung mga nanay na halimbawa, kailangan lang, alam yun, yung alagaan yung mga baby nila. So kailangan ganun yung evacuation centers, hindi yung mga, kumbaga, bara-bara na. And you're saying centers. It's ongoing? May mga construction na po nito? Meron naman, patuloy ang ginagawa ng NDRRMC natin. May mga nungkahi at na-aproba na itsura
at disenyo ng evacuation centers na tiningnan na ho lahat yan. Pati yung pinapaliwanag ni Secretary Loizaga ng DNR na yung psychological impact Opo. sa mental health na. Opo. Saan po ito, Yusek, na inaasahan na mauuna? Marami na request sa amin. Halos buong bansa ho yan. May pondo naman din dyan. Halos buong bansa. Pero uunahin natin yung mga, of course, mga probinsya at munisipyo na nando sa class 4 and 5 hanggang 6. Yung mga class 1, 2, and 3, medyo kaya naman nilang pondohan yung sarili nila. Hindi naman natin sila pababayaan. Oo. Unahin lang natin yung mga mas nangangailangan kasi sige po. Hindi naman ho, kulang, hindi ho ganun kasapat ang pondo natin kung sasabay-sabay niyan. Opo. Sir, panghuli na lamang. Sulitin na namin yung pagkakataon mula El Nino, La Nina. Sa harap ng lahat ito, nagpapatuloy pa rin po yung peligro, no, na pinangangambahan po natin ng mga lindol. May pagbabago po ba o pagpapaigting sa ginagawa nating mga paghahanda? And I remember, if I can remember it right, no, sinasabi nyo rin po dito sa programa noon na dapat magkaroon talaga ng structural integrity check sa mga structures. And ito, may ginagawa po sa mga tulay, yung flyover sa Kamuning. Kasama siya sa mga parang, kumbaga, i-strengthen just in case magkaroon ng mga lindol. Magkakaroon ba ng mga changes or paano ba pagpapaigting nyo po sa mga preparations dito sa wag naman sana pero malaki ang possibility ng mga lindol? Tama po. Tama po yun. Napakarami nating ihahabol pagdating dun sa lindol. Una-una, binibigyan na natin ng malakas at maigting na panawagan tayo. Natingnan na natin yung engineering solutions talaga. Hindi lang yung duct cover and hold. Okay ho yung duct cover and hold. Makakatulong yan. Subalit kung kayo ay nag-duct cover and hold sa loob ng mahinang istruktura, baka dyan na ho kayo malibing sa pagguho niyan, di ba? So kailangan, yung mga buildings natin tumutupad o sumusunod dun sa mahigpit na kailangan tuparin dun sa building code, structural code of the Philippines, na kaya ng building na yan o ng bahay, yung 8.4 magnitude earthquake. Ngayon, yung mga kababayan din natin, kung bibili ka pa lang naman ngayon ng bahay mo, magtatayo, puntahan nyo na yung app natin, yung Hazard Hunter o yung Fault Finder. Huwag ka nang magtayo doon sa ibabaw ng fault system kasi makikita naman yan eh. Ngayon maghahabol tayo, kailangan nga lang yung mga kababayan natin, alam nila yung dapat din nilang gawin at yung mga kasama natin sa LGUs, nakikiusap po tayo, yung mga mag-a-approve ng building permit, construction permit, higpitan nila. At yung mga kababayan naman natin na mahilig sa shortcut, tigil nyo na yan kasi makaka-shortcut ka, masaya ka, ikaw naman ang delikado. Delikado, oo. Pagdating ang lalakas po ng lindol na nangyayari po sa ibang bansa, mga kapatid, at nakakatakot po siya kung sakaling tayo po ay makaranas din po ng ganong klaseng insidente. Di ba? Opo, isipin nyo yung Turkey nung nangyari sa kanila. Kaya mahigit, ang Turkey napakayaman kumpara sa atin. Mahigit 40,000 yung namatay sa kanila. Opo. 40,000 plus. Pag sinama mo pa yung Syria, sabay epekto sa mahigit 60,000 yan. Sa atin, ang tinitingnan, maaaring kagad mamatay, mahigit 30,000. Para na maruleta tayo niyan. Sino kumbaga yung mamalasin doon. May panahon pa naman tayo mag-abol. At kaya mag-abol pa tayo talaga. Kailangan mga kapatid. Nako, sayang sir, ang dami ho natin gusto pa pag-usapan pero kulang na po sa oras. Maraming salamat sir at sana makaulit po ulit kami sa inyo.